PVL Teams Game Preview. Choco Mucho maghahasik ng regime sa PVL. First championship title kukunin. Madi at Rondina, bagong kakatakutan sa PVL. Bago natin yan pag-usapan ay huwag mo munang kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating channel para updated ka sa Hype Volleyball sa Pinas. Let the game begin! Dahil nga sa podium appearance na nagawa ng CMFT last PVL conference at nag-uwi as silver medalist, ang koponan ay masyado na nga silang focus ngayon sa pagpapalakas ng kanilang team. Sa pagkadagdag nila Mars Alba, Tubino, Mendres at General ay sigurado na ngang may pupuno sa mga posisyon na kinakailangan. Isa nga sa ikinatalo ng Choco Mucho ay ang nawalan sila ng balanse ang team pag nasa likuran na si Rondina, at dahil na rin sa injury ni Cheng at Moldeket, napilitan si Coach Dante na si Arocho ang gamitin as outside hitter. Dito nga kumulang ang mga players ng OBE at pahirapan nga ito makapatay ng bola. Although masasabi naman nating bumabawi ito sa depensa at di nga nahihirapan si Ponce na dumepensa sa likuran dahil ganap na ganap nga itong si Arocha sa kanyang good defense. Ngunit iba nga sa ngayon, may naidagdag na sa kanilang koponan. Ngayon ay ating kilalanin ng mga possible starter ng team. Unahin na natin ng service specialist. Ang pwede kong ilagay rito ay si Arocha. Isa nga sa dahilan kung bakit siya ang ating nilagay sa posisyon dahil sa depensa nitong taglay. Maganda nga ang pinapakita ni Arocha na naging matibay itong gumaganap sa digging ng team. Malalibero nga ang galawan nito last conference kaya't di gaano nahirapan si Ponce na dumepensa sa likuran. Next up is libero. Although na dumagdag na nga si General sa koponan ng team, ay mas maganda pa rin kung si Ponce ang maibabad sa laro. Iba nga ang pinakitang galawan ni Ponce last conference kung saan nakapag-uwi pa ito ng best libero sa conference. Halos lahat nga ng malalakas na spikes ay kaya niyang putuhin, kaya siya pa rin ang masasabi kong deserve sa spotlight as libero. Next up are the middles. Sa ngayon ay di pa rin natin papalitan ng starting middles ng koponan. Present pa rin dito ang newest captain ng koponan na si Madzilla Madi Madayag. Isa nga si Madi ang masasabi kong most consistent middles sa kanyang koponan. Maganda nga ang opensa nito at blockings kung saan ay nakakuha pa ito ng 7 blocks in 1 game. Kaya't patunay lang ito na di pa rin ito mawawala sa kanyang spot as middle blocker. Next pa rin natin ay si Nunag. Well, Nunag is one of the most reliable middle hitter ng koponan. Makikita nga kung paano niya nababantayan ang mga spikes ng kalaban at isa nga rin siya sa best middle blocker contender sa mga awards. Ngunit malaking problema nga lang sa kanya na napaparami lang ang mga errors nito, lalong-lalo na sa mga services nito. Next up is the opposite hitter. This spot is none other than Kath Tolentino. She delivers her best performance last conference at gumawa ito ng magagandang offense at naging threats din sa kanya ang kanyang mga blockings. Mataas nga ang reach nito at unti-unti nang bumabalik ang Hurricane Kath na ating nakilala. Next is the outside spiker. Dito nga magkakaroon na tayo ng maraming choices since may dumagdag na sa koponan ng mga OBE like Mendres at Tubino. Sa ngayon ay di pa rin nawawala sa posisyon si Cherry Bomb Rondina. No one will question dahil nga sa mga malalakas nito na spikes at hindi nga lang Pampinas ang humahanga sa kanya, pati na rin volleyball fans ng Vietnam ay napansin rin nila si Rondina. Next outside hitter natin ay si Mendres. I think for now mas okay kung si Mendres ang ipapasok natin for this position since si Cheng is now recovering from her ACL at Molde is not sure kung maayos na ba ang kanyang minor injury. Kaya't for now mas suitable sa position na ito ay si Mendres. While Mendres is more consistent than Tubino. May mga receive at habol nga ito ng bola kaya't mas bagay sa kanya na siya maging starter ng koponan. Pinakita naman ni Mendres kung paano ito kumamada ng matataas na puntos sa team nung nasa PLDT pa lang ito. Lastly, our setter position. Mas maganda nga kung si Wong pa rin ang starting setter ng koponan. Statistics wise ay nangunguna nga si Wong, ngunit di man ito nakuha ang Best Setter Award ay pinakita niya naman kung paano nito pinapagana ang lahat ng kanyang mga spikers. Although Alba is a good addition sa team dahil halos di nga nagkakalayo ang mga sets nito kay Wong. Isa nga rin si Alba sa mga lumalaban sa pagiging best setter last conference, kaya't mas magiging maganda na ang kapalitan ni Wong kung may hindi gumagana sa playmaking. Sino kaya sa tingin nyo ang magiging starter ng koponan kung kayo ang pipili? Agree ba kayo sa ating starter? O baka may sarili kayong opinion dito?
I-comment mo na yan. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang ang oras mo. Kaya don't forget to like, share, subscribe. Salamat sa suporta.